Ginagampanan namin ng walang takot. Pag sinabi mong lusubin, lulusubin namin yan. Hindi sa salita, hindi sa social media, hindi sa caption. Hindi alinlangan ang mahal na gasolina. Hindi alinlangan na meron kang trabaho. Hindi alinlangan na inaaway ka na ng asawa mo. Ang mahalaga, ang makipaglaban para sa bayan. Ang DRS ay mananatili at magpapatuloy sa pakikibaka, pakikilaban at makikiisa para sa ating tunay at mahal na Tatay Digong. Maraming salamat sa ating napakagiting na si Ka Eric, and of course sa ating National President ng ating pong kampilan ng mamayang Pilipino, Kong Jing Paras, Ma'am Karen, at sa lahat ng parallel groups na naririto, mga leaders, vloggers, social media network, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Onin, founder and national chairman ng Duterte Riders Supporters, at kami po bilang volunteer ng Duterte Riders Supporters ay isang patunay at produkto sa illegal na pagdukot ng ating mahal na Presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Sa kadahilanan, noong March 11 na siya ay dinukot, ang ating mga volunteer warriors riders ay nagsama-sama at bumuo ng isang grupong Duterte Riders Supporters upang mag-rally noong March 16, 2025 sa buong Kamaynilaan at sa mga sumunod na mga araw. At mag-iisang taon na po ang DRS. Patuloy po kaming lumalaban, patuloy po kaming nakikisa, patuloy po kaming nakikipag-rally. Walang pili kahit saang lugar pa man yan. Kami po ay laging nakikisa, kung kaya't sila Ka Eric ay lagi din po namin kasama. Wala po kaming pinipiling grupo, wala po kaming kinakampihan. Hanggat pinaglalaban po natin ng good governance, ang DRS ay mananatili at magpapatuloy sa pakikibaka, pakikilaban at makikiisa para sa ating tunay at mahal na Tatay Digong. At ngayon, na kami mag-iisang taon na, kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta, sa lahat ng nakikisa at lalong-lalo na sa aming mga volunteered Duterte Riders. Of course, kasama na po natin din ang mga DRT na patuloy na nakikipaglaban sa kalsada. Hindi alinlangan ang mahal na gasolina. Hindi alinlangan na meron kang trabaho. Hindi alinlangan na inaaway ka na ng asawa mo. Ang mahalaga, ang makipaglaban para sa bayan. Dahil ang tunay na Pilipino ay ang Pilipinong may pagmamahal sa sariling bayan. Hindi politika, hindi pagpapasikat, at hindi pagpopogi lamang sa social media. Ang Duterte Riders ay wala ang tulog doon sa HOR. 3 araw sana kami doon. Ngunit 2 araw pa lang bumaba na si Tambaloslos dahil yung mga sasakyan pumapasok sa HOR, pinagbabato namin ng plastic at kamatis. In fact, nung sinabi ni Kiko Barsaga doon sa isang rally na lusubin ang Dasmariñas Village, 5 po sa aming miyembro, kasama po ako, ay na-detain doon sa loob. Bakit? Kasi ginagampanan namin ng walang takot. Pag sinabi mong lusubin, lulusubin namin yan. Hindi sa salita, hindi sa social media, hindi sa caption. Kaya sa lahat, maraming salamat sa patuloy na pakikipaglaban.
Mahal po namin ang bawat isang lumalaban para sa katotohanan. Sa mga DRS na aking mga kaagapay sa lansangan, maraming salamat sa inyo, sa DRT, sa lahat ng sa Malabon Riders, sa labas, sa lahat ng nagkikipaglaban. Mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong magkaisa upang lumaban para sa ating mahal na bayan. Maraming salamat, Brother Ka-Onings Duterte, Riders Supporters Philippines. Hospital. Ngayon po yata hindi milyon ang usapan, bilyon, hindi ba? Hindi pa natin alam kung may tatayo talaga yung proyekto. Nagugulat lang po ako sa candidness ni Secretary Bello to be able to come up with a hospital dedicated for our OFWs to that amount, no? Na pwede na pala sa ganyang halaga. Pwede. Walang SOP. Ayan o, kita mo, hindi nyo pala nakikita pa yung mga ayan o. Ang ganda ng hospital na yan. natin, baka Ayan, pakita mo Sir yan. King, baka pwedeng i-search tapos ipakita mo dito. Pwede Yan, i-search ang tapos pakita. hospital. Secretary for OFWs lang yan o may iba pa? Pati ba yung family members nila? Oo, pamilya. Buong pamilya. Alright. Yung mga hindi OFW, pwede rin kaya naman bayad. Ang mga libre dyan, yung mga OFW. Ha? Kasama na Yung mga ex-OFWs. Hindi, ex. Dati na. Kasama daw po. Tingnan mo na, no? Kami natin lahat. Kasi baka hindi mo alam, Talagang sama. kung pero OFW ba? Hindi mo ba alam na may pera kayo? Meron kayong OFW funds. 20 billion yan. 20 billion yan. Hindi mo alam. Para saan po yun, Sec? Yung OFW fund? Yung pera nila na naiipon, baka na meron kayong contribution dyan. Opo. And then, yung fund na yun, ng OWA yan. opo, and then, pagkatulad niya, Pag kailangan ng mga OFW, bibigay sa kanila. Ano? Kagaya ng Livelihood, mga ano? OFW na inuwi namin, opo. nakakuha kami ng pambayad doon sa aeroplano. Okay. So, paano yun, sir? Paano yung mga OFW na until now ay hindi pa po nakukuha yung mga ganun? Ano? Paano po? Tulad ko, OFW ako, pero Pumunta ka doon, meron namang meron namang register doon. Pakita mo lang ID mo na former OFW ka, entitled ka. Yung passport, sir, Pwede yung passport. That proof na naging OFW ka. You are entitled to a free medical service in the OFW hospital. Second galing, kasi kita mo sila rin, vlogger yan for so many years. Oh, kita mo. Kasi ang dami rin lumalapit sa akin mga OFW, paano ba yung sa hospitalization? Baka meron kayong ginagawa. Nakakapera pa tayo. Wala na rin yung pala, kahit di kayo mangingi, may pondo pala kayo. Wala na, hindi natin alam. kasi natatanggap lang namin yun, ma'am, pag umuwi kami. Meron yung 500 pesos dyan sa airport, pagpapa. May 500. Opo. Ay, alin? Pero yung balik magagawa na umuwi na, wala naman. Yung mga OFWs. Meron dyan sa kung sa pagbabayo, meron sila binibigyan na financial assistance. Reintegration program nila yun. 500. Pero hindi 500 yun. ah. Talaga. 500 lang. Terminal fee lang po yung dapat namin. Pero may matatanggap daw. May 10K daw. Nakakuha po. Oh, yung ka? Oo. Hindi naman 500. Yun ang ulit naman yun. OFW ka pala. Eh, wala nang pera, nag-vlogger na. Mas may pera daw sa vlogging. May $200 kahit ka makauwi sa abroad. Tapos pag nakauwi ka dito, 10K yun. Tapos pag ikaw ay qualified OFW na may anak ka, mayroon 30K yun yung programa ni Senator Bungo. Ako nakatanggap ako 2 beses. Magkano tanggap mo? Ayun. 60K po. Dahil doon sa
programa ni Senator Bongo through BRRD, through your office. Yeah. Natanggap ako ng Tama, yun. Tapos, meron pang sari-sari store na programa ang OFW, 20K naman. Meron, correct. Tapos yung Eskwelahan, sa eskwelahan yan. pag grupo kayo, mga 5-10, may million na assistance ang OFW through your office. Correct, correct yan. Tama yun, tama yun. Tapos nung nagkasakit ako sa hospital mo, 110,000 bill ko sa hospital. Sabi lang sa OFW, no, piso na lang matatanggap. Sabi ko, ipapile ko lang. Natanggap ko 20K assistance. Yeah. Maraming si PRRD, mahal ng mga OFW. Protektado ng mga OFW. Ultimo yung boss kong Indiano, mahangakay pera. Tama. Tapos sabi niya pa nga sa akin eh, Warren, can I borrow your president? For 6 months. Sabi ko, hindi naman pwede yan, sir. Kasi yung India is different from the Philippines. Pero ay sa pataas ang respeto nila sa mga Pilipino. Yun ang sa akin, yung PRRD lang. Tapos yung mga foreigner to, secretary nila, nasa Abu Dhabi ako ng transfer. Abu Dhabi ka pa na. Kaya, From Oman to Abu Dhabi, transfer ako ng foreigner ko. dati na rin sa Oman. Opo, for 4 years. Tapos nung sa Abu Dhabi, ayaw ko sa Oman, senior lang yun itong position ko. Bali nung pera ako ng HR coordinator sa Abu Dhabi. Naglalakad ako sa downtown. Hey, you are Filipino, sabi ko. Ilang taon ka na OFW ka doon? 11 years, sir. Malaki ang pera mo doon sa OWA Pansa. Oo, alam namin yun. Alam namin. 20 billion yan nung umalis ako. Ewan ko kung inalkal na nila. Pero 20 billion solid yan. Billion at billion. Pero sabi nung secretary mo, yung 20 billion yung ginamit ng repatriation ng mga OFW. Nagamit ba? Nagamit na tayo. Ako sabi nila, gusto nila nung nagamit ko sa pag-repatriate ng mga Hindi, pero alam mo, kung minsan nababawasan, pero dahil ang continuous contribution ng mga OFW, bumabalik yung pera. Totoo yun. At ito pa, ang pinapaganda natin po ay hindi kasi natin nag-survey ang buong mundo no? Sa world leader. Ang rating ni PRRD, 91.5. Pinalo si Putin, pinalo si Trump, pinalo si ang mataas ang moral ng mga OFW yun. Ba't hindi nyo sinasabi yan? Dapat sabihin nyo yan. Hindi inaapi ng mga Dala panig sila sa Kasi kung kami magsabi, siyempre pagdududahan kami. Pero kung kayo mismo OFW magsabi nga, matatanggap nila yan. Sinabi ko nung dito, bali PRRD, na mataas ang respeto ng mga employer during the time of the outbreak. Alam mo, sir, napakaganda talaga nangyayari sa kapiyan sa Pilipinas. Ito rin po talaga yung aming isa sa advocain na hindi porke na dito kami sa table na to, kami yung magsasalita. And we are here also to listen. Yung mga maliliit na tinig, gusto namin maging boses. Yes, mas importante sa amin. Alam mo, di ba? Lahat ng chismis na nalalaman mo sa kanila. Sa, di ba? Ma'am? Ma'am, tanong ko lang po. Kasi ito yung mga katulong